So, actually mga kababayan, nakatanggap ako ng message, okay, ng, isang KOJC member na Hmm, humihingi po sila ng tulong hmm. sa, lahat. Well, sa kinauukulan. I don't know kung sino pa ang kinauukulan ang puwede nating hingian ng tulong. Pero kanina, okay, nag-message sa akin, sabi sa akin, "Mama Harlika, please help us KOJC members. Hindi na po kami makakakilos ng maayos sa loob Teka, ng." teka. Anong maitutulong ni Maharlika? Anong matutulong nitong tao na 'to? Itong tao nga na 'to yung ano, eh, itong tao nga na 'to yung, dapat tulungan kasi marami 'tong kaso, tad-tad po ito ng kaso ngayon. Oo, partida hindi pa po yung pangulo yung nagkaso diyan, hindi po yung first lady kundi yung mga binaboy niya na mga kilalang tao. Tad-tad po siya ng kaso, saan po siya kinasuhan? Dun po sa Amerika. Oh, 'di ba? Tapos hihingan niyo pa 'to ng tulong, naku, huwag po kayong humingi ng tulong diyan. Wala pong silbi yan. Natatawa na nga lang ako, eh, 'no? Ang compound namin. Parang na-hostage na po kami dito. Please, sabi niya, parang awa niyo na po, okay? Nasa loob. Oh, sabi niya, sabi ko sa kanya, "Nasa loob ka ba?" Sabi niya, Parang na-hostage na sila diyan. Eh, samantalang libre naman po silang lumabas, kaya nga lang 'pag lumabas ka bawal ka ng pumasok. Hindi ka naman pinipigilan ng, "Uy, bawal kang lumabas, ha." Wala namang gano'n, eh. Ang hostage kasi ganito 'yan, okey? 'Pag na-hostage ka, hindi ka talaga papalabasin. 'Yun yung hostage. Kinukulong ka sa bahay o sa isang lugar, 'di ka makakalabas. 'Yun yung hostage, 'di ba? Oh, ine-explain ko lang. Maraming bobo, eh. Oo. Iba kasi yung hinostage sa parang hostage. Huwag niyong idaan sa parang. Baka bobo naman. "Nasa labas po ako, pero ang mga kamag-anak ko po nasa loob. Please ma'am, maawa po Oh, kayo." nasa labas ka, pero yung kamag-anak mo nasa loob. Eh di i-text mo, i-chat mo yung kamag-anak mo, lumabas na kayo dito. Papalabasin naman kayo, eh. Oh, bakit ayaw lumabas ng kamag-anak mo? Oh, KO. yun yung tanong. Manawagan po kayo sa ating, taong bayan na tulungan kami. Hindi na po namin alam kung saan kami hihingi ng tulong, okay? Hindi pa Dito rin po kayo, dito kayo sa akin humingi ng tulong. Duduraan ko lang kayo. pinapalabas, hindi hindi na sila pinalalabas. Hindi na rin po kami pinapapasok. Kaya sabi ko Oh, mag fake news po yan, ha. Fake news yan. Okay, ang pagkakaalam ko, hindi magpapapasok pag nakalabas ka na. Pero kung nasa loob ka, pwede ka pong lumabas. Okay? Yung sinasabi dito na bawal na silang lumabas, isa pong malaking kasinungalingan yan. Ha? Oo, fake news po sila. Huwag po kayong maniniwala dyan sa sinasabi ni Maharlika. Eh tayo, dun lang po tayo sa katotohanan. Huwag nang gumawa ng kasinungalingan. Oh, ako mismo nagsasabi kasi updated ako sa mga balita, eh. Oh, fake news po 'yan na bawal silang lumabas, 'di ba? Oo. Alam mo gaano kasinungaling 'tong hayop na 'to. Baka nga yung nag-message sa kanya, baka wala ngang nag-message o humingi ng tulong, baka gumawa lang siya ng sarili niyang kwento. Minsan gano'n, eh, magaling gumawa 'to ng kwento, eh, 'di ba? ingat kayo na wag, ang sabi ko, sagot ko, wag ingat kayo na wag Sabi ni Ernie John Numeron, "Boss, magkano bayad sa'yo?" Actually, 125 million yung bayad sa akin. Oo. At wala na, pinagpatayo ko na ng gasoline station. Oh, in 11 days, ha, inubos ko yung pera ko na yun. Gasoline station lahat. Happy, happy, happy. mag-provoke kasi yun yung purpose ng mga pulis na yan. I-provoke kayo para magsimula ng kaguluhan para ma-justify nila yung plano nila. So I'll try my best na makipag-coordinate sa taong bayan at sa kung sino pwedeng humingi natin ng tulong. Ito sabi niya, Miss Maharlika, parang ready na po sila. Ito, sasagutin natin yung ano ni John Mark. Oh. Hindi mo nakita sa video na ayaw nang palabasin at papasukin ng mga pulis. E paano kasi? Labas-pasok sila. Kahit ako, hindi ako papayag na labas-pasok kayo. Kung lalabas lang kayo, pwede. Pero kung labas-pasok na kayo, hindi pwede yun. Oh, di ba?
Alam ko yan, nanonood ako eh. Gurgurin kami o gurgurin lahat sa loob. Okay? Tumawag po ang aking mga kamag-anak na nasa loob na maalam na po sila. Baka daw hindi na po kami magkita. Yan po yung nararamdaman. Grabe, ang galing ano. Ang galing makapang-brainwash ng mga ano, ng mga nanonood sa kanila. Na parang gusto nilang iparating sa Pilipino na ito na yung katapusan namin, papatay na kami dito. Wala naman pong ganun. Kung mapapansin nyo nga sa mga video, lalo na doon kay yung puro katawan, walang ulo. Si Dada, sila pa po yung agresibo sa mga pulis. Binabastos pa po nila yung kapulisan. 'Di ba? Inuhuy-huy pa nila yung kapulisan, minumura pa nila yung mga pulis. Oh, sino ngayon yung Tapos gusto mong iparating dyan, Maharlika, na parang papatay na sila dun sa loob. Pagkatanga talaga nito. VMB Alona Alejandro, shoutout po nila ngayon. Baka anytime pwede po silang Si Bin daw ang patay, kikibuloy. Hindi po totoo yan. Isa lang po yung alam kong patay at maraming hinimatay. gurgurin. Okay, ang sabi pa nga dito, ma'am, baka may contact po kayo kay VP Sara o kahit kaninong AFP. Wala na po talaga kaming mahinga ng tulong. Paki-inform po sila na delikado na yung buhay namin dito ng mga tao sa loob. Okay? Okay. Parang iba na po ang plano nila. Dahil sa isang building 4 to 5 times sila naghahalugog. Pahirapan na po ang pagkuha ng camera. So nakita niyo mga kababayan, ito ay galing sa loob. Mga kababayan, alam niyo na nilabag nila talaga ang batas. Ito nga ay isa sa pinaalala sa atin, okay, ito sinad niya nga sa akin, ito. Sabi niya, ma'am, meron tayong batas na Article 3 Section 2 na ang karapatan ng mga tao na maging ligtas sa kanilang mga sariling tahanan, mga papeles at mga ari-arian laban sa mga walang katwirang paghahalughog at pagsamsam. Anumang uri at layunin ay dapat igalang at walang search warrant o warrant of arrest na dapat ipalabas maliban kung may probable cause na personal na tinutukoy ng hukuman pagkatapos ng pagsusuri sa ilalim ng panunumpa o pagpapatibay ng reklamo ng mga saksi o maaari niyang iharap at malinaw na tinutukoy ang lugar na hulihin ang mga tao o bagay na samsamin. Ulitin natin. Sa case na ito, ang tinatarget nila ay si Pastor Kibuloy. Ilang beses na sila naghalughog nung June 10. Okay? Ngayong kahapon, pabalik-balik. Sabi nga dito, Well, kahit araw-araw pa sila maghalughog, hindi naman, malawak kasi yan, yung ni Kibuloy dyan, Kingdom. Hindi mo kayang halughugin yan ng 2 araw lang, lalo na't may mga humaharang sa'yo. Minsan maglalakad ka, halughugin mo yung isang bahay pa lang. Baka 2 oras na kayo dyan. Kasi bakit? May gumagano ng camera, may nag-i-interview, may gustong makipag-debate. Paano mo magagawa yung trabaho mo ng maayos niyan? Sila, pinapatupad nila yung batas. 'Di ba? Tapos kayo, nang didistract. Di mo talaga kayang tapusin yung trabaho mo sa loob lang ng 2 araw, kulang pa yan. Dapat nga 5 buwan eh. 6 months pala. 3 to 6 months. Di ba? ito 4 to 5 times ngayong araw. Mga kababayan, walang talagang lantaran ang paglabag nila sa batas. Ay, shoutout po kay Mama Tuelyar Wilfred. Shoutout po sa'yo. Ang paglabag nila sa kapwa. Ay, salamat po sa 2,270 tamsak natin dyan. Maraming salamat po. Sa karapatang pantao, yung mga nandoon sa compound na yon, sabi nga, mga namumuhay ng maayos, mga bata, matanda, mga tao na katulad natin, okay, na may mga pamilya. Hindi nila nakita yung target nila, pero binarikadahan nila dahil yun ang utos ni Lisa Tanas at ni Bangag Jr. at ng mga kasabwat nila, yan si Tambalusas, lahat sila. Hindi na sila maka-move on sa bangag-bangag na yan eh. 'Di ba? Kasi kung pag-uusapan naman natin yung pagiging bangag, 'di ba? Oo, iba rin naman kung pag-uusapan yung pagiging bangag. Pwede naman eh. 'Di ba? Madali lang naman 'yan kung bangag-bangag lang yung ating pag-uusapan, Maharlika. Ha? Madali lang, kaya din namin kaya din namin maglabas ng mga bangag-bangag. 'Di ba? Saan na ba yung nangiwi dito? May nangiwi dito eh. Wait lang hanapin ko lang yung ngiwi. Ba't nasa kawali ka? Tarantado ka pala eh. Itong sa kawali. Nawala. Focus na muna tayo dito. Nawala yung gusto kong ipakita eh.
Hmm. Kasi gusto nilang kamkamin yang pagmamay-ari ng KOJC. Hindi yan pagmamay-ari lang ni Pastor Kibuloy, pagmamay-ari ng mga miyembro dahil sila ay nakatira dyan. Okay? So yan ang kailangan maintindihan, and I hope yung mga taga Davao, simulan niyo po ang makiisa, whether you are INC Catholic, na damayan itong ating mga kapwa Pilipino dahil kitang-kita niyo ang paglapastangan sa batas nitong mga pulis na ito, lalo na pinamumunuan ni Torre. Okay? Ni Diwata Torre. Wala na talaga. Minsan tinatawag yung Diwata Torre, minsan naman tinatawag yung tatay mo ba yan? Oo nga, inaamin ko na nga eh. Hindi nga mga palag yung mga Duterte dyan sa tatay ko eh. Grabe kayo. Hayaan nyo, pag magkita kami ni Torre, mag-selfie kami. Nagkita na po kami ng pinakamamahal kong ama. Eh, syempre proud tayo dyan. Eh, kayo yung nagsimula eh. Sasakyan natin. Wala na talagang saysay ang mamuhay sa Pilipinas kung ganitong klaseng gobyerno. Nag-cite pa nga siya ng isa pang article ng Constitution. Sabi niya, ma'am, ito pa, walang batas na gagawin na magtatag ng relihiyon o magbawal sa malayang pagsasagawa nito. Ang malayang pagsasagawa at pag-enjoy ng relihiyong paniniwala at pagsamba ng walang diskriminasyon o pagkiling ay dapat palaging pahintulutan. Walang relihiyong pagsusulit na dapat hingin para sa pagsasagawa ng mga karapatang civil o pampolitika. Walang pwedeng batas na gagawin, okay? Ang sabi dito, na pigilan nga itong pagsamba o pananampalataya bilang isang relihiyoso. Pero kasi nga, ang tinatarget nga nila si pastor. Isang tao lang ang kanilang tinatarget. Pero bakit sila naninira ng gamit? Bakit Isang tao lang yung kanilang tinatarget? Bakit sila naninira ng gamit? Actually, sa pagkakaalam ko, wala pong sinira sa loob ng mga bahay, wala. Pero sa mga gate, natural, sira talaga yan. Oo, kasi, ayaw nilang papasukin nung una, di sinira yung gate. May mga nasirang gamit. 'Di ba? Yun po yun. So, ako, masasabi ko dito kay Maharlika, galingan mo na lang yung pagbanat mo, paninira mo, kasi ang pagkakaalam ko, mahal yata yung lawyer dyan sa Amerika. Oo. So, kailangan mong bumakbak ng bumakbak para makaipon ka. Diba? Kasi maraming nagsampa sa'yo ng kaso. Marami. Patong-patong na yan, Maharlika. Partida, yung administrasyon na to, hindi ka pa pinupukusan. Dahil busy pa sa ibang bagay yung administrasyon na to. Diba? Mas inuuna po yung mga Pilipino, yung bansang ito. Inuuna po ng ating mahal na Pangulo. Oo, pero tandaan mo, Maharlika, may hangganan yung lahat. Oo. At ang tao, napupuno yan. Okay? Kahit patawa-tawa lang yan, napupuno din yan, Maharlika. Oo. Kaya ang masasabi ko sa'yo, good luck sa'yo. Ipagpatuloy mo na lang yung katangahan mo, katarantaduhan mo, kagagahan mo. Oo. Diba? At ituloy mo lang yan. Oo, I'm sure naman sa lahat ng ginawa mo, aanihin mo lahat yan. Kasi kung ano yung itinanim mo, aanihin mo yan. Okay? Katulad yan, pinatay mo pala yung negro mong asawa dyan sa ibang bansa, aanihin mo yan. Killer ka pala. Sa hindi po nakakaalam, nilason po ni Maharlika yung kanyang partner na itim. Nilason niya. So namatay. I think kinasuhan siya noon pero inurong yata yung kaso kasi may anak nga sila nung lalaki. No, pero ngayon parang ibabalik na naman yung kaso. So good luck sa iyo, Maharlika. Tatanga-tanga ka kasi. 'Di ba? Baka bobo mo. Yan yung nagagawa ng paninira, no? Babalik at babalik sa iyo yan. May karma kasi. 'Di ba? Yun. Kaya ingat po kayo sa mga gagaya kay Maharlika, ha? Ingat kasi pag nagtanim ka ng kasamaan, ay babalik sa iyo yan, 'di ba? Kaya Maharlika, mabuhay ka lang hangga't gusto mo. Tarantado ka talaga, wala kang kwenta kahit kailan. 'Di ba? Pagpatuloy mo lang yung paninira mo. 'Di ba? Magba-bounce yan sa'yo. Anyway, salamat po sa lahat ng sumama sa ating live ngayon. Meron po tayong dito. Meron tayong Facebook page. Pwede nyo rin pong suportahan yan. Pwede nyo i-follow ang ating Facebook page. At kita-kita po tayo dyan. At sa gusto namang sumali sa ating GC na BPM Squad,
pwede naman po kayo mag-message dyan para ma-add ko po kayo. Sa may gusto lang po ha. Yung GC po na yan ay pagsuporta po sa ating Pangulo. No money involved. Okay, press 1 sa mga kasali sa GC. Yan si Ma'am BPM, BPM Squad, ang Hilita, nasa GC po yan. Okay, at marami pa po dyan yung nasa GC. Okay? Yun po ay pagsuporta sa ating Pangulo. At dapat masaya lang tayo sa GC. Okay? Ganun po yan. May nag-join nga dyan sa GC namin na kabila, taga, sa sumusuporta kay Kibuloy at Digong. Shoutout kay TGR 2K24. Shoutout po. May nag-join tapos wala siyang napala doon sa GC, wala siyang nakuhang information, tumalon. Tumalon po. Walang nakuha. So ayan guys, yung ating yung ating Facebook page. Pwede niyo pong i-follow 'yan. Oo, puntahan niyo na po yung link.